Kaya nga yun ang problema. Oho. Itinatago nyo kasi sa publiko. Ayun. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Yung pinagnakawan, may karapatang malaman kung ano nang tinatakbo ng investigasyon. Ikaw o ako, kayo, nanakawan ng baboy, halimbawa. Kayo ba walang karapatan na malaman kung ano ang tinutunton o tinatakbo ng investigasyon? Kayo ang ninakawan? Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Meron po kaming isi-share po sa inyo na isang video mula po sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan with Kuya Nelson Lubao and Kuya Jen Sobarjaga mga kababayan. Maganda yung naging talakayan dito mga kababayan. At ito ang mga aabangan nyo na pag-uusapan sa ating programa mga kababayan. Una, may nakikita na pong state witness ang DOJ mga kababayan. Sino kaya ito? Ayan ang isa sa ating aabangan dyan mga kababayan ha. Pangalawa, eto mga kababayan, magugulat kayo rito. Si Senator Ping Lacson. Kakasuhan daw si Master Sergeant Gutesa mga kababayan. Kung ano dahilan, yan ang aabangan natin. At ang isa pa mga kababayan na dapat nating abangan dito ay kung ano ang nangyari sa loob ng ICI sa investigation noong pumunta si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Hindi po ba na dumalo siya mga kababayan kasi inimbitahan siya sa hearing na isinasagawa ng ICI. Ano kaya nangyari sa loob? Ayan ang isa sa mga aabangan natin. Bueno mga kababayan, hindi na natin patatagalin. Sabay-sabay natin panoorin ang video ito. Oho. Mabuti na lang, Jen, at meron nang nakikita ang DOJ na magiging state witness. May... Sino sabi yan? Wala tayong... Sino ba DOJ Secretary? Wala pa yung DOJ Secretary. Ombudsman pala, ombudsman. Ombudsman. Oo, kasi Secretary Remulla dati, akala ko DOJ pa. Ayun. Buti na lang, may state witness na siyang magsasabi na ganito po talaga ang nangyari dyan. Sino yan? Si Gutesa, malamang. Ang sasabihin siguro niyan, Oho. ganito po ang nangyari. Oo. Ito ho yung pondo. Nilagay po namin doon. For example, sa Bulacan. Oo. At tinawagan namin, andyan na yung pondo, ha? Oo. Yung komisyon, dalhin mo na sa amin. Ah, di ba, tama, tama. ganun yung kwento, di ba? So ang nakita, malamang ang mapipili ni Secretary Remulla si Gutesa. Gutesa yan, Nelson, sa tingin ko. Gutesa? Oo. Sinong Gutesa? Yung Orly Gutesa, yan ba? Yan ang tanong ni Ombudsman. Sino yung Gutesa? Hindi ko yata kilala yan. Ganon. Si ano yan? Si Henry Alcantara. Henry Alcantara yan. Teka muna, ha? Oo. Huwag muna natin iwanan si Gutesa. Ha? Bakit? Meron ba siyang... May sabi si Ombudsman Remulla kay Gutesa, ha? di ba... Ito. Meron ba siyang salita tungkol kay Gutesa? Hindi pala si Senador Lacson ang nagsabi. Ha? Gutesa muna. Ha? Oo, sige. Babalikan natin si Ombudsman. Speaking of Gutesa. Sabi mo, gagawing state witness. Hula ko lang yan. Oo. Hindi po. Kasi sabi mo, may nakita ng di ba? Si Ombudsman. Hindi. So hindi si Gutesa. Si Gutesa ay kakasuhan. Naku po. Disgrasya. Kakasuhan ng perjury. Ni Attorney Espera? Tingnan natin. Sino nagsabi niyan? Ha? If it is proven that he lied and that he did not paste the notary public in the document, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend in its report. Ayun. So, The issue here should be the substance of the affidavit, which he also swore as true before the committee.
Whether or not it was notarized properly is a side issue. Yan. So, matatayo pa rin yung testimonya. Ayun. Kaya lang, yung notaryo pa rin, hindi pa rin itinitigilan yan, pwede siyang kasuhan daw ng perjury. Kung si Gutesa ay hindi humarap at nanumpa doon sa nagnotaryo, ganon? Ay, paano kung yung peke yung notaryo? At pinaniwalang yun nga, di ba, na tama yung notaryo, pwede mo bang kasuhan si Gutesa? Ako din sa may hinala na si Gutesa hindi talaga nakaharap ng abogado. Aha. Di ba? Yun naman ang malilit na nangyayari. Oh. Ganun naman talaga sa notaryo. Oo nga, hindi niya talaga nakaharap. Yung si attorney na kumaaring staff. So ibig sabihin, doon sa punto na yon, maaring nagkamali ba si Gutesa? Hindi, Jen. Kasi, halimbawa, hinahamon ko nga kayo, magpang-notaryo kayo mamaya. Ganon. At tanong nyo kung abogado yung nakarap. Hindi, parang yun ang gustong puntusin na Senador Ping eh. Kaya nga, ang gusto niya Diba? puntusin, kunwari lang yung notaryo at si Gutesa may kasalanan. Kaya nga kakasuhan ng perjury. Ganon. Diba? Anong kasalanan ng mga taong nagpapanotaryo kung peke naman yung kung ang iniwan ng abogado doon ay yung mga sekretaryo Yung nila? sekretarya niya, kung tapos... Hanggang ngayon nga, mga babayan, yung abogado hindi pa nga lumilitaw eh. Hindi kasi wala namang nagnotaryo na... Ako ilang beses ako nagpapanotaryo. Attorney Juan de la Cruz. Kayo po ba ito? Oo. Pirma niyo po ba? Walang ganun. Hindi ko... okay na po ba? Ibibigay na lang sa'yo yan eh. Babayaran ko, 100, parang 350 nga lang ang bayad eh. Magkano po bayad? 350, ano po? 50 pesos nga lang. Pagka, May 50 ba kayo? Oo, yung mga nandyan lang sa babangketa. Na isa na ka, 350 binahin ko. Depende. Maganda kasi nagtatype eh. Per page yan, per page. Ganon. Oo. Hindi, 2 pahina yun. Tapos pinirmahan ko sa gilid, tinatakan niya. Ako magkano po? Kasi siya pa nag-type eh. Magpanotaryo kayo. Sabihin nyo lang, ako po ay gwapong tao. Ha? Papanotaryo. Panotaryo mo. Para lang ma-check mo kung totoong abogado yung nagnonotaryo. At siguro, mahigit sa 50%, talagang wala talaga yung abogado. Yun, Physically. Paano naman kasi magiging abogado yung nasa bangketa, Jen? Bagay. Yung nagtatype doon, tapos siya ang pipirma. Tsaka nagba-branch out yan ha. Ang dami. May branch out. Yun lang yung pinuntahan ni Gutesa, 24/7 open eh. Nasa Diba? kalsada. Anytime na pumunta ka, kahit hating gabi, parang ang dating, inunotaryo ka. So, doon sa statement kasi, mawalang galang na po kasi Senador Ping ha, ibig ba sabihin ganun eh, pineke o na fake o ano yung sabihin niya? Hindi baka kasi hindi nila alam ang kalakaran ng notaryo sa Pilipinas. Diba? Hindi naman ako niniwala. Dating pulis si Senador Ping Lacson, alam Baka niya kalakaran. hindi siya mismong nagpapanotaryo kasi tayo mga simpleng mamamayan, Tayo mismo mga mahihirap, Jen. Oh. Pagka tayo nagpanotaryo, tayo mismo yung pumupunta, di ba? Yes, so... At ilang beses ho namin na-experience na talaga namang walang abogado eh. Sekretarya lang talaga. Yun na nga. Oo. Hawak na lang niya yung taga-tatak, yung dry seal. Yun na nga. Matagal na hong yan ay binababalaan ng Supreme Court. Reporter pa ako sa Korte Suprema kasi maraming ang nabibiktima niyan. Diyan lang sa Quiapo, ibaba ng LRT. Ang dami dyan eh. Pero hanggang ngayon po talaga meron pang gumagawa. Tingnan niyo yung abogado. Bakit hindi lumilitaw? Ba't hindi nagpapaliwanag? Kasi palagi ko lang ha, guilty ho siya na na ganyang gawain nila sa notaryo. Oo. So ano ang punto? Sabihin, kakasuhan si Gutesa ng perjury? Baka may nagtanong Doon sa magiging report daw ng i-recommend i-recommend ng kasuhan. yung committee report ng Blue Ribbon. So, hindi siya ang magiging state witness kasi ang gusto nga nila kasuhan eh. Alam mo ba kung sino ang magiging state witness? Teka lang, mahuhula pa ako. Hindi si Gutesa. Malamang si Bryce Hernandez. Teka, babasahin ko muna. Tinitingnan ng pamahalaan na paggawat ng state witness status sa isang individual. Isa lang. Isa to. Ano yan? Kilala ko na. Na umano'y sangkot sa irregularidad sa flood control. Yusek Robert Bernardo. Yan na. Isa sa ilalim siya sa evaluation. Yan na. Nakatutugon yan kasi Yusek siya. Parang siya ang gumagawa sa buong DPWH eh. Paliwanag ni Remulla. Bakit isa lang ang magiging state witness? Hindi kasi basta-basta magbibigay ng state witness status dahil may limitation ng batas. Yan. So, alam ko na. Si ano ito?
yung Cabral, Yusek Cabral. Siya ang gumagawa ng Yusek for planning yan eh. Yan ang hula ko. Tingnan nga natin, baka si Wawaw Builders yan, yung lagi nakatungo. Tingnan natin, ano ba sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla? Sige nga, baka tumama ako sa sinabi ko. Ombudsman, Sino yan? Isa pa lang. Isa pa lang. Isa pa lang. Medyo madami na din. Marami nag-a-apply. Inano nyo, Hindi, ito tandaan nyo, no? Itong state witness law natin was not created for a multitude of crimes committed by one person. Kasi usually yan, yung taong nag-a-apply ng state witness, nakasama siya, hindi siya most guilty, tsaka yung nangyari, isa lang yung nangyari. Pinakamarami, dalawang pangyayari. Di ba? Oo. Ito, ano to eh? Daan-daang kaso. Tsaka iba-ibang klaseng kaso. Bid rigging. Di ba? Bid rigging, Philippine Competition Act, 3019. Andyan yan, di ba? Meron pa dyan, malversation. May falsification, malversation through falsification. So, you're talking about a multitude of crimes. So, is it easy to grant state witness status and give them blanket immunity? Yun ang legal question. I even asked that, we were discussing it yesterday with a senior associate justice of the Supreme Court. Kasi ngayon nga, academic questions in our minds now as lawyers. How does it work when this happens? So, suspense pa? Wala pa sinasabing pangalan? walang pinapalangalan. Isa pa lang. Wala pa. Oho. Ang tanong, sino yan? So, hindi isa sa mag-asawang Diskaya, Curly or Sara? Ewan ko, baka hindi nga rin yan. Ha? Ganon? Oo. Nako. Pero may nagtanong yan sa Malacanang, Jen. Aba, Tinanong po si Yusek Claire Castro, same issue. state witness. Kung sino ang posibleng maging state witness sa flood control scandal? Ewan ko, kung may nagtanong kasi, kuha ba dito pati tanong? Kasi dapat dito malaman natin kung bakit itong isinagot eh. O, yun na nga. Kuha Ano ba ang tanong? Kuha ba yung tanong? Kasi dapat dito, alam natin, kasi may mga kumakalat dyan, nako, si Speaker Romualdez ang gagawing state witness. Sa weekend ko pa ito nakikita eh. Linggo, Lunes. Teka lang, ginugulat mo ba ako? Hindi. Ginugulat kita. delay yata. Dati advance eh. Sabi ni Karen eh, loko kayo. Bakit delay? Nagulat nga ako. Ako nga hindi kasi binabrowse ko yung Pero ako sa kung social isipin media. nung mabuti, pwede naman ha? Pwede ha? Kasi doon sa bumubuo doon sa pwedeng siya ang nakakaalam ng ay sige, baka mayroon namang sagot si Chris. Mayanan muna yung sagot ha? Oo. Buuin muna natin yung kwento. Sige. Oo. Kasi sinasabi nila, baka daw si Speaker Romualdez ang maging state witness. Kumalat yan sa social media. Tapos sinabi ni Ombudsman, may isa. So nabubuo talaga yung isip, isa lang. Tapos, si dating Speaker Romualdez, pumunta na sa ICI dyan. At nagsabi nagsabi ng, kumbaga sa resource person, sa isang salita din, tumestigo na dyan. Yes. Oho. Pero doon daw, ikinuwento lang niya kung paano nabubuo yung budget. O di pwede nga. Wala siyang binanggit na sino mang tao o pangalan. Ay, pakinggan nga natin, ano ba sinabi niya? Sige nga po. Yung munang, dalawa kasi yung sinabi niya rito eh. Ha? Oo. Ano ba ito? Yung bago pumasok? Bago kadarating lang ata niya itong video Unahin nito. natin yung bago pumasok tapos paglabas. Sige, Yan ang problema kasi pag hindi natin napapanood, hindi natin alam kung anong nangyari sa loob, di ba? Yun na nga. So, tingnan natin. pagpasok at saka paglabas na makuha natin. Yes. Pagpasok niya, may binanggit ba siya? Sige, pakinggan natin. Yung pagpasok, yung pumapasok siyang ganon. Information. I will be here to. I'm very glad that I was invited. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their
testimonies have already been denied by the subordination operator. He's not part of my security. Thank you very much. Speaker, good morning. Good morning, Speaker. Magandang umaga. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation for the ICI. Sir, yung representative ko, sir, what do you want him to do? Sir, Sir, will you release your salad? Ayun. Parang sarap mag-cover talaga. Minsan nangyayari talaga yun, no? Yung papasok, Oo. kanina nauna yung palabas. Pero tabi nakita ko saan ba yun? Pinadala ni doon sa ating group eh. Sige. Ito. Sige. Statement of Representative Ferdinand Martin Romualdez. Para lang ho kasi nagkakagulo. No? Ito naman halos yung gist. No? Sabi niya, I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong tinatago at walang dapat itago. While I was not part of the Bicameral Conference Committee, whatever I know, I will share. Ayan, ito po yung bahagi ng kanya. My purpose is to clarify the issues and share whatever information I can that may help the Commission in its work. I have always believed in transparency and accountability, and that's why I am here today, to do my part in ensuring that the truth comes out. I am willing to do anything that will help speed up the investigation because, like every Filipino, I want the truth to be established without delay. At the end of the day, it is evidence, not political noise or unfounded accusations that will reveal what really happened. My presence here reflects my commitment to state the truth and not allow politics to prevail. Well, yan halos ang naging bahagi ng kanyang pahayag, Son. Kung bakit siya humarap. At paglabas naman niya, ano naman ang naging statement? Yung naunang pinlay kayo ng direct, para marinig natin. Pagkatapos, yung huling bahagi. Kapag-usap pa po ko yun. Yung huling bahagi. Yan. Kung how about your salad po? Kung how about your salad po, willing din po ba kayo ipakita po yun? The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the subordination operator. He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Ang sinagot lang Ayun. dito na dyan, yung si Gutesa. Oo. Na hindi daw siya part ng kanyang security. Kasi kay Saldi ko yun. Yes. At tapos sabi niya, hindi, napawalang bisa na yung testimonya niya dahil falsipikado yung dokumento, yung affidavit. Yes. Dahil nga doon sa walang notaryo. Ha? Yun daw ang kanyang pahayag. Oo. Ano ba talagang nangyari sa loob? Yan. Magkwento naman si the Executive Director Osaka. Tingnan natin. Ayan. Ano ang kwento ng ICI? Ano nangyari sa loob? Sa ilang oras ba siya tumagal doon? Ha? Halos isang oras mahigit Oh, na nata. papakinggan natin ang kwento ng ICI. At Tony Osaka. It was asked, of course, and he denied it. Okay. Attorney, may mga in-implicate ba na pangalan kami kasi Speaker Romualdez na possibly involved sa corruption? Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have invited them. Ganun lang? Ano nangyari? Oo. Ibig sabihin, sino bang gumagawa ng budget? Yan. Kasi ang gumagawa lang niya ng budget, ang nakakabulo niyan, yung APRO. Finance ng Senado at APRO ng Kamara. Ikaw ba, Jen? Oo. Kung ikaw ang investigador,
Kailangan mo ba bang ipatawag yung speaker para malaman mo kung sino gumawa ng budget? Kasi, O makikita mo sa record yan? Ay, oo naman. Sa papel? Ayun naman talaga ang... oo. Yun lang ba yung nakuha nyo doon? Aha. Di ba? Yun lang ba yung napiga nyo kay speaker kung sino gumawa ng budget? Parang kulang. Ako malamang meron na siyang mga gusto may sinabi pero ayaw na raw i-divulge ni Attorney Osaka eh. Kaya nga yun ang problema. Oho. Itinatago nyo kasi sa publiko. Ayun. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Yung pinagnakawan, may karapatang malaman kung ano nang tinatakbo ng investigasyon, kung anong mga itinatanong ninyo. Hindi ba? Yung transparency. Transparency, yan ang Yes. problema. Diyan tayo magkakaproblema. Oho. Hanggang yan po ay hindi nyo inililitaw. Tapos ngayon, ang dami mong sinagot mo, ilang tanong lang. Di ba? Oho. Ano ba ibig sabihin yan? Wala ho talagang... Ay kayo, mga babayan na nanonood, nakikinig. So kung napanood natin yon at naka-live, Oo, makita natin. malalaman natin kung anong tanong, anong sagot. Oo. Ayun. Oo At nga, no. parang sa Senado naman, halimbawa, may confidential, hindi pwede sa publiko. Pwede naman sabihin, Executive session. Executive session muna. Oho. Ade, ano muna, suspended, di ba? Oho. Naintindihan naman ng tao yon. Pero yung totally wala, ayun ho, ang dami nag-iisip. Ano ginawa ni Speaker Martin sa loob? Kinuwento daw yung pagbuo ng budget. Hindi nyo... At bilang speaker, hindi naman siya miyembro ng Bicameral Conference Committee. Di lalong hindi niya may kwento kung hindi siya miyembro doon, di ba? Oh. Di dapat pinatawag niyo yung talagang miyembro. Ang problema, wala nga yung chairman. Di ba? Oo nga eh, ha? Eto ngayon, Jen, ang tanong. Oh, nag-iisip din ako, pinag-iisip ko nga. No? Parang, Di ba? Ay kasi parang inabala niyo pa si speaker. Bisin-bisin tao yan. Tapos itatanong niyo lang kung sino bang mga gumawa ng budget. ipakwento Sana lang. tinanan niyo na lang, ito pala yung mga gumawa ng budget. Di ba? Oo nga, no? Di sana tinanong nyo lang, noong ginawa ang budget January 1, halimbawa lang, January 1, alas 12 ng tanghali, nasaan po kayo ng oras na yun? Krimen, ha? Nasaan ka ng maganapang krimen? Dahil dyan, Jen, maraming yan na. nagtatanong, ito ba si Speaker Romualdez talagang gagawing state witness? Na pinapahiging-higing kanina, At saka di sa social media. yung kumalat na nga eh. Bago pa siya dumating dyan sa ICI. Yun nga, parang pinapahiging ni Ombudsman Boying Rimulya kanina. Kaya lang, kung nasasabihin lang niya, ito po ang mga gumawa ng budget, state witness na ba yan? Di ba? Wala naman siya alam eh, di ba? Oho. Paano siya maging state witness kung wala namang alam, di ba? Ano bang, tinanong ba yan kay Auntie Claire? Tinanong ito kay Yusek Claire Castro. At ito po ang kanyang sagot. Sige nga po. Yusek. Former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Ayun, si Ate Eden pala nagtanong. Akala ko pa naman kung si Ate Eden pala. At yun pala naging sagot. Tama ang sagot. Depende. Tama po yan. Kasi ang state witness, hindi mo pa alam kung ano sasabihin. No? Nasa betting process kasi yan. No? Pero kung yung sinabi lang ni Attorney Osaka, ang kanyang sasabihin, wala nang bago doon. Di ba? Oho. Kaya ganito rin ang sagot kahit na sino ang mag-a-apply. Di ba? Depende sa sasabihin. Depende sa magiging salaysay. Hindi, pero kanina kasi, iniisip ko, yung sinabi ni Secretary, ni Ombudsman Boying, parang meron na siya napili. Sa kanya. Oo nga, Oo, meron na. Parang sa tingin niya meron na eh. Oo, at sa tingin ko, hindi yun si Speaker.
Ganon. Dahil hindi man nag-a-apply yun. Kasi ang nagpamasok na sa kanya, di ba, yung inimbestiga anong nag-apply? Oo. Yung mag-asawang Diskaya. Di ba, sumunod itong sina Yusek Bernardo ata, di ba? Oo. Henry Alcantara, Bryce Hernandez. Oo. Tapos yung babae pa, yung pangalan, yung Sally. Oh. Si Ate Sally Lopez ba? Hindi, Sally. Sally, ano pa nun? Santos. Oh. Yung Wawa ba yun? No, Sims. Sims. Oo. Oh. Parang yun lang eh. Ay, gusto mo malaman kung sino talaga yan. Ba, teka. Mabibigla ba ako? Magugulat ba ako dyan? O hindi? Magugulat ka. Nagulat na naman. Hindi, hulaan na lang natin, ha? Ganon. Ako sa palagay ko, ang tinutukoy niya dyan, isa lang, di ba? Oo. Palagay ko nga si Yusek Bernardo. Pwede. Oo. Kung ang pag-uusapan ay flood control anomaly. Oo. Kasi sa lahat ng mga humarap sa Senado, Kasi lahat ng gusto niyang ituro, tinuro eh. Oo. Ni Yusek Bernardo eh. tsaka parang may sapat siyang kaalaman sa mga issue, no? Doon sa, tama, pwede. Oo. Nasa Di isip ba puro senador ang tinuro niya? Oo. Yun ang, di ba? Yun ang punti, hindi pala punti. Yun ang pinasasag. Di ba? Oo nga. Palagay ko yan na nasa isip ni... Ganon? Kasi Kasi kung ang pagbabatayan natin, yung mga nag-apply ng, alam nga naman, may nakiwasang iba. oo, Wala namang ibang... Wala namang pumapasok. Wala di ba? tayong ibang nakita pumapasok na nag-a-apply sa witness protection. At saka may banggit na siya kay Gutese, wala lang sa script natin dyan eh. Ha? Oo. Na para bang nabastos siya ni Orly Gutesa. Anong hindi nagpakuha sa kanya? Hindi pumunta sa witness protection. At saka hindi naman nag-apply ng witness. Oho. Yan po mga kababayan, napanood natin ang video tungkol po dito sa isinagawang investigasyon sa ICI na dinaluhan po ng dating House Speaker Martin Romualdez. Kung napanood niyong mabuti, sabi nga niya, I am very glad that I am invited. Glad pa siya mga kababayan ha, very glad pa niyan. Sa lagay na yan mga kababayan ha. At nung tanungin siya tungkol dito sa ikinanta ni Master Sergeant Gutesa na nag-deliver ng mali-maletang pera sa kanyang bahay, ang naging sagot niya ay, he's not part of my security. Yan ang sabi niya mga kababayan. At kung napansin nyo din mga kababayan, nabanggit ni Kuya Nelson sa programa, yan ang mahirap. Kasi itinatago kasi sa publiko. Hindi natin alam ang nangyari sa loob mga kababayan ng investigasyon kasi nga po hindi po ito naka-live stream. Sila lang po ang nakakaalam kung ano po nangyayari sa loob. Kaya kung napansin ninyo, may banggit si Kuya Nelson na ito ay totoo mga kababayan. May malaking punto rito si Kuya Nelson. Anong sabi ni Kuya Nelson? Ang problema, sabi niya, itinatago nyo kasi sa publiko. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Yung pinagnakawan, sabi niya, may karapatan kung ano ang itinatakbo ng investigasyon. Ibig sabihin, mga kababayan, transparency ang kailangan dito. Meron pa nga siyang paghahalimbawa sa mga unang talakayan dyan. Hindi lang nahagip nitong video na to, mga kababayan. Halimbawa, sabi niya, ikaw o ako, kayo, nanakawan ng baboy, halimbawa. Kayo ba walang karapatan na malaman kung ano ang tinutunton o tinatakbo ng investigasyon? Kayo ang ninakawan? Parang ganon ang ibig niyang sabihin. Totoo naman yun mga kababayan. Dapat, hindi nila dapat isikreto ito, hindi nila dapat isara ito sa publiko, kundi dapat ibukas nila, dapat nakikita ito ng mga kababayan natin. Yung nakikitang investigasyon para malaman natin ano yung tanong na itinanong kay Speaker Martin Romualdez.
Ano yung naging tugon niya o naging sagot niya? Yan ang hinahanap ng mga mamamayan at ng taong bayan, mga kababayan. Kaya ang dami po eh. Ang dami po nagtatanong, ano ginawa? Anong ginawa ni Speaker Martin Romualdez sa loob? Hindi natin alam yon, mga kababayan, kasi nga, hindi po nakapublic ang hearing. Ang isa pa, mga kababayan, eto kaya daw siya ipinatawag, si Speaker Martin, para tanungin kung sino-sino daw ang gumawa ng budget. Mga kababayan, kung narinig nyo po yung interview doon sa video, ang sabi nga niya, hindi naman siya kasama o hindi naman siya membro ng Bicameral Conference Committee. Di lalo siyang wala siyang maikukwento o wala siyang masasabi. Hindi naman pala siya membro. Bakit nyo pa ipinatawag? Di ba? Ano gagawin niya dyan? Nakakukuha niyo po ba yun, mga kababayan? Alam namin matatalino po ang mga kababayan nating mga Pilipino. Alam nila yung nangyayari. Mga kababayan, eto pa. Sino ngayon ang gagawing state witness? Ayan ang malaking tanong. Naghulaan na lang po sila Doon sa programang Sagalang Mamamayan, kung napanood nyo, mga kababayan, umuugong na ang gagawing state witness ay si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Pero ang naging hula lang naman ito, mga kababayan, ang gagawing state witness ay si Yusek Bernardo. Bakit si Yusek Bernardo? Kasi sabi ng dalawang anchor natin, itinuro niya lahat ng gusto ituro ng dating DOJ Secretary, mga kababayan, itinuro ni Yusek Bernardo. Kaya siya ang gusto niyang gawing state witness. Tinan nyo, itinuro niya yung mga senador. Yun ang gustong mangyari kasi. Mga kababayan, sana nasusubaybayan nyo po yung ating mga isinasagawang pagtalakay tungkol sa bagay na ito. Pero mga kababayan, ang higit na nakakaalam niyan, taong bayan. Nakikita po nila Alam ng mga kababayan po natin, alam po ninyo, ang mga nangyayari sa ating bansa. Yung mga ginagawang investigasyon, kung saan-saan na napupunta. Natigil na ang Blue Ribbon. Kung gusto man ibalik, mapupunta na naman sa Farm to Market Road daw. Nasaan na yung mga investigasyon sa flood control? Mga kababayan, kayo na po ang huhusga. Kayo po ang dapat na sumigaw. Paki-comment nyo naman sa baba. Ano po ang masasabi nyo tungkol sa mga nangyayaring ito sa ating bansa? Magkakaroon pa ba tayo ng pag-asa na maayos ang lahat ng mga ito? Magkakaroon ba tayo ng katarungan? Magkakaroon ba tayo ng kapayapaan? Magkakaroon ba tayo ng katwiran? Paki-comment nyo naman po sa baba. Bueno, mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli po, bumabati po sa inyo. Saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.